Sabi, napahiya si Boying kanina sa Senado, minsan okay din to ko. Oo, kasi alam nyo, iba talaga pag lehitimong oposisyon. Ay, tama naman si Coco Pimentel eh. Anong masama sa opinion? Pero mamaya, i-discuss natin yan. Ha? Tingnan natin kung paano sinunog ni Senator Pimentel. Kung nakikinig si DG Bantag, kaway-kaway, DG Bantag, kaway-kaway. Hindi lang po ngayon tayo sa Kongreso may kakampi. Ha? Hindi ko sinasabing kinampihan kami ni Coco Pimentel. Pero kinampihan ni Coco Pimentel yung tama. Nagkataon lang, nasa tama tayo. Okay? Nasa tama si Bantag. Ha? Yung matinding investigasyon na ginawa nila Kong Akop, nila Kong Fernandez dyan sa Kongreso. Hay! DG Bantag, kaway-kaway. Meron na tayo sa Senado. Sa susunod na may Senate hearing, dapat andyan si Pimentel. I-request natin. Kasi sa tama yun eh. Tama naman talaga yung sinabi ni Coco Pimentel, Senator eh, di ba? Okay, simulan na po natin. Eto ha. Ayan, wait lang po ha. Oh, ha? Oh. Oh, ayan, ayan yung pagdinig sa Senado ha. Tingnan po nyo mabuti, pakinggan saglit-saglit. Saglit ha. Kasi i-adjust ko yung playback kasi mabilis ako manood eh. Oh, matataranta kayo. Tingnan nyo na ha. The issue that we may be punishing too many acts. Ito, pinag-uusapan nila yung masyado tayong kumakapagparusa sa mga tao. Oh, yan yung pinagtatanggol. Diyan po napunta yung topic. Yan yung pinagmulan ng topic. Ha? O yung masyadong mabigat magparusa na hindi naman kailangan. Oh. Mr. Chairman, what is your issue, Secretary, with the 3 bloggers? Ayun, may issue. Ha? May issue ka sa amin, ha? Boying. Oh, anong issue mo doon? Boying. O yan, parang ganun. Ay, Senator Pimentel, ha? Hindi ko alam, may tikas pala ito talaga si Senator Pimentel, ha? Nako. Anong issue mo sa amin? May issue ka ba? Ha? May issue ka sa amin? Anong issue mo doon sa 3 vlogger, sa 3 dyan? Tito Vic and Joey, yung school bukol na magkakaano niyan, ng mga vloggers na yan, ha? Oh, anong issue mo diyan? Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger na yun, pero nasundan ko yung issue na... I suggest sundan mo kami, Senator Pimentel. Nako, Senator Pimentel, sundan mo. Magugustuhan mo yung vlogging namin. Ako, guaranteed yun. Kasi galit kami sa Tambaluslo, Senator Pimentel. Kami ay hindi oo ng oo kay Ma'am C. Galit kami sa mga pinagtatanggol ang mali sa ngalan ng views. Iba po kami. Ako, ibahin nyo, Banateros Brothers. Senator Pimentel, sundan mo. I suggest. Lalo na yung pinakapangit dun sa 3, si Coach Oli. Sundan mo yun. Nako. Lin, thank you sa stars ha. Wendy Reyes, gumigising talaga ako ng madaling araw dahil sa iyo, Coach. Alam ko, exciting ang live. Oy, salamat Wendy Reyes ha. Sa paggising mo ng maaga, kumuha ka na ng kape. Wala na akong kape Kasi pag nagre-review ako, nagkakape ako, hindi na umaabot sa live. Sabi ni Tess Kimbaw, windang na sila sa Banateros Brothers plus Maharlika. Ay, oo. Ha? Nako. Yan, sabi dyan, no? Sige, simulan natin ulit. Sabi ni Tess Kimbaw, ako, pupuntahan ko sa Amerika yan si
Si Maharlika, ano kami, collab. Ano, ipapakulong mo rin yung three No, sir. black. Ipapakulong mo rin yung tatlo. Marami ka na bang pinakukulong ng wala sa ayos? Kasi ganun ang dating eh. Ipakukulong mo na rin yung tatlong vloggers? Anong dating sa inyo pag ikaw sinabihan? Na naman? Anong na naman? Dapat ganun ang sagot ni Boying, no? Oh. Na naman? Ba't sino ba pinakulong ko? Grabe, no? Una pa lang, ay, susmar. Senator Pimentel, ang katas ng ano mo. Yan ang tanungan. Hindi ka makamove on kasi ang dami. Ha? Alam mo yung parang batang orange juice. Makataas pag pinisa mo, di ba? Yung iba kasing interview dito itong iba, pansinin nyo lang ha. Yung mga epalogues dyan. Hindi ko na sabihin kung sino. Ha? Parang walang kwenta, pinagtatanggol pa yung yung kamalian, pinagtatanggol pa. Eto si ang katas, hindi ako makamove on. Ang dami kong pwedeng sabihin kada words niya. Oh. Makatas ka pala, Senator Pimentel. Sige, nabalitaan niya siguro. Ito, maraming pinakukulong tong wala sa ayos. Baka ganun nabalitaan yan eh. Oh. Hindi, magsasalita ba si Senator Pimentel? Ipapakulong mo rin? Oh. Magsasalita ba siya ng ganyan ng walang pinaghuhugutan? May hugot ka rin, Senator Pimentel. Hinugutan mo si SOJ, hindi nakasagot. Anong sagot ni SOJ? Maybe the message is really... Anong message? Nag-message ka ba sa amin? Hindi naman. Anong message? O, pakinggan natin ang message ni SOJ Boying. The person, they interviewed a person wanted by the law. Oh, so yun ang message. Yung kanilang in-interview, wanted by the law. So, kung wanted by the law, hindi mo na pwedeng interviewin. Ganon. A person wanted by the law never appeared to respect the jurisdiction of our legal system. Oh. So they interviewed somebody like that. So may standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. Oh, yan. Oh. Pagka nag-interview ka ng may warrant of arrest, mali. Yun ang sinasabi ni Boying. And probably it's contempt of court, sir. So, ang issue niya talaga, contempt of law, contempt of court. Kasi may mga sumisingid dyan, yung mga disbar, sinasabi pa, basta kung ano-ano, basta hindi contempt of court ang inaano. But, ang issue sa amin ni Boying, contempt of court. Okay. As I said in our press conference, it's contempt of court when you're telling people it's okay to disrespect the court by saying that saying many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So yun ang issue niya. Pag dinisrespect mo dinefine niya, saan mo siya ididemanda? Contempt of court. Okay, ano ba daw yung contempt of court? Pag dinisrespect mo yung korte at hindi mo nirespeto yung jurisdiction ng korte. Yun ang definition ni SOJ Boying. Saan banda? Dinisrespect namin yung court. Saan banda? Dinisrespect namin yung jurisdiction ng court. Simple lang. Alam mo, pag sa abogado, ang pagsagot dyan, walang gitnang sagot. Sa law school, may 10 questions. Check lang yan kung tama, 10 points. Pag mali, X. So dapat, sa 10 questions, maka-8 nasagot ka para 80 ka. Ganun lang yan, simple. Kung tama, tama. Kung mali, mali. Walang gitna. Yung pag-apply ni Boying doon sa definition ng contempt of court sa amin, mali. Ganun po katindi yun. Brown na Pinoy. Coach Oli, you guys should interview again Bantag. Noted po. Noted po.
subscribe. Subscribe kayo kay Coach Oli at doon sa Bantag for Senador. Matutuwa kayo. Oh. Mali yung definition niya. Saan namin dinisrespect ang korte? Saan namin dinisrespect yung jurisdiction? Wala. So yung contempt of court mo at yung interview, hindi ko connect. Pag hindi ko connect yan, hindi applicable. Hindi ako Pag ito dinagdemanda siya, yes, apinin ko sa inyo. Abala on our part. Siyempre, magagastusan ka pa dyan. Mahaharas ka dyan. Abala on our part. Pero on your part naman, part ni Boying, nakakahiya. Hindi talaga papansinin ng korte yan. Hindi. Mapapahiya sila dyan. Yun lang nga, mahihirapan kami. Kaya lang, ang tanungan dito, ano ba ito? Ito bang demanda na ito ay isasampa para ipanalo? O para pahirapan ng Banateros Brothers? Yun. Kasi ganyan naman Alam naman natin, kahit yung kay Bantag, kahit kay Tebes, hindi magtatagumpay. Wala na nga silang ebidensya dyan Hindi talaga magtatagumpay yun. Maharas ka nga lang. Di ba? No, tuloy. Is your issue against the 3 bloggers? Inulit pa. Pang-asar talaga to Pang-asar talaga si Pimentel. Hindi ko alam pang-asar to si Pimentel. Si Senator Pimentel. Kasi sinabi niya, yung issue ba? Binago niya pa. Yung issue mo ba? Your issue. Hindi yung issue. Ibig sabihin, hindi yung issue namin, 3 vloggers. Yung issue mo sa 3 vlogger. Ulitin natin ulitin na. Sarap himayin nito si Senator Pimentel. Pag-graduate, no? Meron na sa individual, may nabasa nga ako sa Cebu rin, nag-graduate sila. So, on the issue that we may be punishing too many acts. Saglit. Sorry. Masyadong... Without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault? Wala, sorry. Of course. When you're telling people it's okay to disrespect the court by saying that saying many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is your issue again? Is the issue or your issue? May issue talaga. May issue si Boying sa amin. Alam mo, maniwala kayo sa akin. I don't like boys. Pasensya, natutuwa ako. Sayo kaya tayong budots. Tut, 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 tururut, tut, tut. Ay, thank you, Mercy Mariano. First time kita mapanood mag-live. Ayan. Sige, go. Anong issue mo sa amin? Against the 3 bloggers on the content of the interview or the mere fact of interviewing a person who was The mere fact. Yan ang tanong ni Senator Pimi. Anong issue mo dyan sa 3 vloggers, sa 3 itlog na yan? Sa Banateros. Anong issue mo dyan? Yung content ng interview. Kasi mayroong pinapahagingan dyan. Uwisi, may gano'n, paano ulit? Gano'n, may pinapahagingan si Senator Pimentel. Kasi yung content is about Boying. So, pine-personal mo ba? Parang gano'n ang tanong ni Senator Boying. Ang issue mo ba dyan sa 3 vlogger na yan, yung content o yung nag-interview sila ng hinahanap ng batas? Parang ang tanong, pine-personal mo ba o dahil nag-interview sila ng hinahanap ng batas? Pakinggan ang sagot ni Boying. Of interviewing somebody wanted by the law. So, hindi raw yung content. Ang issue daw niya dito, yung wanted by the law. Ay, nako. Kung ito'y umabot sa korte, ang daming jurisprudence na media na nag-interview ng wanted. Yung iba nga nakakulong na, nag-i-interview pa. Tama o tamang-tama? Ay, mamili kayo dyan.
Ang daming jurisprudence niyan. Lance A, pakulay lang po. God bless the Banateros Brothers. Maraming salamat, Lance A, sa pag-sponsor ng live na to at sa kusang loob. Thank you po, Lance A. Tuloy. And without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. Without disclosing, hindi man tayo close. Ibig niya sabihin, hindi namin sinabi kung asan si Bantag. Hindi nga namin alam si Bantag. Gusto mo magsalita kami, nasa Baguio, edi magsisinungaling pa kami. Tapos pag pinuntahan nyo doon, wala, magagalit kayo sa amin. Anong hindi maliwanag? Hindi namin alam kung asan si Bantag. Magpapauso kami. Yun yung issue niya, without disclosing. Kasi hindi niya mahabol. Sabi niya, susuko na kasi ilang beses niya sinabi, susuko na. Medyo natamaan siguro siya. Ilang beses siyang nag-press con, susuko. Tapos itong 3 itlog na Banateros Brothers, na-interview. Oh. Hindi, masakit sa kanila yon. Pero hindi namin alam. Kung ito ay nangyari noong 2005, pwedeng alam namin. Kasi wala pa atang internet ng 2005, no? Meron na ba? Oh. Iba na ngayon. Ang tawag po dyan, Secretary Remulla, internet. Ibig sabihin, sa social media. Pwedeng hindi alam? O pwede, internet nga eh. Oh. Sige. Halimbawa, si Gemma Pasyente, alam ko ba kung asan siya? Si Lance A, si Quincy, siya mga nababasa ko ngayon, si Clarity, si Brown na Pinay, alam ko ba kung asan sila? Pero nag-uusap kami dito. Oh. Alam nyo ba kung asan ako? Oh. Anong mahirap intindihin doon? Kahit grade 2, alam yon. Linlin at Louie Bonrel, maraming salamat sa stars po, ha. Naku naman, itong mga ito, ang dadali namang intindihin, di maintindihan. Paano kayo nakapasa ng law school? Ang hirap nyo sa banks. Tumataas yung banks ko sa inyo. Diretso po. All of a sudden, it becomes their fault. Sir, it becomes the fault of sir, the interviewers. we are entitled to freedom. We have all our freedom. All of a sudden, naging fault na nila yon yung nag-interview. Pero teka muna, ha? Hindi kasi buo yung screen, bubuuin natin. Ha? Meron tayong bubuuin. Saglit. Ha? Tingnan nyo si ma'am, ha? Tingnan nyo reaction ni ma'am, ha? Oo, kasi parang natatawa. In our press conference. It's contempt of court. When you're telling people. Tingnan nyo yung nakapula, ha? Doon sa gilid, sa bandang dulo, tingnan niyo. Sino yan? Si Acosta ba yan? Acosta daw, Acosta. May ano yan. Tingnan nyo. Thank you, Raquel Bolesa. People, it's okay to disrespect the court by saying that saying many things without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is your issue against the 3 bloggers? Ang sarap ng kain ni Madam, no? On the content of the interview? Or the mere fact of interviewing a person who was outstanding? The mere fact of interviewing somebody wanted by the law and without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault? Ang bigat no, no? All of a sudden, it becomes their fault. Bigla-bigla na lang, kasalanan nila yon. Ang tagal-tagal nang ginagawa yan. Alam mo, mahirap talaga sa batas natin pag napag-initang ka. Oo! Isipin mo, ang tagal-tagal nang ginagawa yan. Ngayon lang naging issue yan. Tingnan mo yung kay Sara. Gaano na ba katagal yung confidential funds na yan? Ngayon lang naging issue yan, ha. Bakit si Marcos hindi nyo kalkalin ng confidential funds? Bakit si Speaker hindi nyo kalkalin?
Ang DA may confidential funds, hindi nyo kalkalin. O, di ba? Alata mo kung talagang mainit lang yung tao eh. Oh, kaya nga yun ang ibig sabihin ni Senator. Ako, ang Senator Pimentel, ang galing mo pala talaga magtanong. Masarap ito, yung magtatanong, eto si Akop, ay sus. Ay, meron kaming ibabalita. Malupit yun, abangan nyo. Hindi ko lang ma-release. Hindi, mabigat yun, promise. Sa bigat niya, parang ayoko nang i-release. Mamaya may issue na naman ako eh. Hindi, totoo yun. Sinasabi ko sa'yo. Namimili lang kami kung sa Senate o sa House. Pero pagsamahin mo, Pimentel, Akop, ay, panalo. Pero hindi na lang ako sasali, baka madami. Mag-init na naman lalo. Oo, wag na. Basta antayin nyo yun. Mabigat yun, promise ko sa inyo yun. Mabigat yun. O, sige, tingnan nyo ha. O, game. Sir, It becomes the fault of sir, the interviewers. we are entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. O yan, mamamatay pa raw siya sa defending our freedom. Oh. Freedom of speech yung sa amin eh. Oh, freedom of the press. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. Oh. Yung freedom, ibig sabihin niya, kailangan nire-respeto rin at ino-obey yung law. Oh. Yun ang ano niya, ha? Hindi lang pwedeng freedom ng freedom. Yun ang punto ni Remulla. Hindi ka pwedeng freedom. Kailangan nire-respeto mo, sinusunod mo rin ang batas. O ano sagot ni Senator Pimentel? We also have to make sure that people still respect our legal system. Iyan ang point ko, what was the law being violated? Dapat daw nire-respeto ang legal system. Yun na nga ang punto, sabi ni Senator Pimentel. Ano ang na-violate? Wala. Because did they interview in person or Zoom? Sir, was it on Zoom or an in-person interview? I'm not sure, sir, but it's... Yun na nga. Basag lalo, nabasag. Isipin mo, magdidemanda ka nang hindi mo alam. Dinabulungan ka na naman. Nagkamali ka na nga sa bulong eh. Nabulungan ka dyan sa Bucor. Kaya nga umaming ka sa Senate na fake news eh. Tama o tama. Isipin mo. Bibirahin mo na naman sa press con na magdidemanda ka, hindi mo pala alam ang buong kwento. Alam mo? Ang daming binuksan nitong si Senator Pimentel. Ang dami. Ano mo ha? In-expose niya dito si SOJ Boying. Exposed ang kakulangan ni Boying dito. Nilathala, nilabas ni Senator Pimentel. Hindi mo alam eh. Tapos, bibirahin mo sa press? Direct or indirect contempt of court, sir? Hindi pwedeng direct. Pasensya na po ha. Direct or indirect contempt. Hindi talaga pwedeng direct. Bakit? Wala sa korte eh. Ano ba naman? Abogado eh. Ano mahirap to? Kaya sasabihin ni Senator Pimentel, hindi nga pwedeng direct. Pwede pa siguro indirect. Parang ganon. Pero hindi talaga rin pwede kahit indirect. Pero itong direct, malabo. Wala sa korte. Contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Indirect contempt of court. Kita mo, bawi siya. Para itong laban-laban. Bawi. O na-fake news ka ulit. Sabi niya, direct or indirect. Hindi pwedeng direct. Direct, hindi pwede. Tapos bawi siya. Oo nga, indirect. Grabe. Ay, hindi nagre-review ng batas. You didn't even know what happened and you already have formed that it's a possible indirect contempt. I had it investigated and that was what was... Hindi mo alam, tapos demanda mo. Ngayon, ang sagot mo, pinaimbestigahan mo. Baka mamaya nga yung mga pinag-iimbestiga mo, mali ang ibinubulong sa'yo.
Ipaki-send. Sino bang kakilala nito? I-send yung link para mapanood niya. Tapos mag-like ka na rin. Tapos subscribe. And hit the notification bell para... hindi ba? Pag nabulungan ka. Oh. Mahirap yun. Kaya dapat talaga, ito pangkalahatan. Huwag kayong aasa sa bulong. Karamihan ng bumubulong sa inyo, bulong ni Judas yan. May agenda. Hindi ko nilalahat pero madami ganun. Kaya bumubulong kasi may sariling interes. Agenda yon. Oh. It's given to me by our people that that is the act. Ops, teka muna, commercial muna tayo. Sa mga hindi ka pa po subscriber, mag-subscribe po kayo kay Coach Oli News PH. At kung kayo naman ay subscriber ko na, punta kayo sa Facebook, pag-follow po kayo. Thank you po. Commercial lang saglit, alright? The act being given attention to is the lack of respect for the legal system, sir. Mr. Chair. But it's, I just make one pa bago ko malimutan. So it's just banggaan lang ng values ito eh. So the Secretary invokes respect for the legal system. Well, on the other side of the coin is free speech. So I do not know how... Di ba? Ang sabi niya, banggaan to. Oh. Yung respeto sa batas. Siyempre, respeto sa batas, yung makapagsalita ka. Ang tanong, nire-respeto ba yun ni Boying? Yun ang punto ni Senator Pimentel dito. Ang galing mo, Senator Pimentel. Bakit ngayon ka lang? Dumating sa buhay ko. Hindi, ang galing ng punto niya rito. How they can be held to account for the fact of their desire to talk to somebody and was an outstanding warrant of arrest, and then siguro pinost ba nila ito online? Hindi ko napanood din actually because wala naman akong issue against them. But Secretary, you should find out everything before you say these things. Pa-chilling effect ang resulta niyan eh. Ayun. Oh, pa-chill-chill. Oh, bago ka magsalita, yan po ang punto dito ni Senator Pimentel. Alamin mo ang lahat ng anggulo bago ka magsalita sa press con. Pagalitan mo. Sige, pagalitan mo. Press con kasi ng press con, salitahan ng salita eh. Hindi naman kasi issue, hindi lang to una. Marami siya talagang press con na hindi niya muna na, kasi ako naiintindihan ko naman si Boying, si SOJ, kasi marami siyang trabaho. So, hindi niya lahat mas research yan ng sabay-sabay. Siyempre, may bubulong. Baka mamaya pahamak yung nagbubulong. Pahamak nga yung sa Bucor yung nagbulong sa'yo eh. Oh. So, anong sagot dyan? Dapat, relax. Relax. Pag hindi mo na research, huwag mo muna sabihin. Ganun. Di baling late ka sa balita, basta accurate. Kesa nakikipag-unahan ka sa balita, sablay ka. O, di ba? Oh. Sir, honestly, I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview. Masakit. I try not to watch it kasi siya daw ang parang content ng interview. And I don't want to watch it. I don't want to waste my time listening to people who would just want to malign my person, sir. So I asked the other people to investigate it for me. Yun ang problema. Hinayaan niya iba mag-imbestiga yun. Ito pa. Wag po kayo magagalit, ha? Yun po ang nagiging problema. Kasi meron iba talagang makasip-sip lang. Delikado po kayo dyan. Mape-fake news at mape-fake news kayo. You were the one, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. We're in possession of footage, yes, sir. You have not even seen the... No, I saw the footage of you saying that you will file well, that's what we are trying to work on, sir. Anyway. To ask the court to consider contempt because it is not something that we want replicated all over the country, that we glorify people who do not obey the law. Ayun. Ayaw niya na. Kaya ang punto niya rito, eto. Ayaw na niyang maulit muli. Para hindi na daw ulitin. Kaya gusto niyang idemanda kami. At isasuggest niya ng contempt of court. Yun. Kaya lang, hindi nyo alam kasi kung na-interview, yun ang issue nila dito. Hindi nila alam kung na-interview namin ng personal
or internet or Zoom. Oh. Kayo na mag-research ha. Alangan namang spoon feeding ko pa kayo kung saan namin na-interview. Tingnan nyo na lang. O, kunwari, na-interview namin sa Zoom. So, ang contempt of court namin sa Zoom. O. Ngayon, kung mag-i-issue kayo ng demanda, sa Zoom din. At kung magkakaroon ng warrant of arrest, sa Zoom din kami magkakaroon ng warrant of arrest. At kung huhulihin na kami, dapat posasan kami sa Zoom. At kung pinosasa kami sa Zoom, dapat ikulong din kami sa Zoom. At kung kami ay magpa-file ng bail, sa Zoom din kami magpa-file ng bail. O, ganon, di ba? O, parang yung panahon ni Marcos, yung Zoomicron, hindi raw siya maka-attend di umano ng debate kasi meron siyang sakit. Omicron ba ata yun? O, napapadalas ang sagot niya ng COVID no, no? Kaya nauso yung magla-live ka. Nag-live ako, naalala ko yun. Merong face mask. Nakakahawa pala yun. Oo, nauso yun, Zoomicron. Oh. Yung warrant, yung arrest sa sa Zoom, ha? The law. Well, at any rate, Mr. Chairman, siguro in due time that the theory of our secretary will be tested in court. The theory, in due time, the theory of the secretary will be tested in court. Ayun na. Tingnan natin, ha? Malalaman natin. Pero, Senator Pimentel, dapat ang interview namin sa Zoom, kung sa Zoom man, dapat sa Zoom din kami umattend sa korte. Pwede ba yun? Senator Pimentel, ha? But of course, I will side with the freedom of our people to speech, to associate and to make known to the public facts and opinions. Wala namang mali sa opinion eh. Yun. Galing. Tumbok mo, Senator Pimentel. Senator Pimentel, I salute you. Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Ito, marami, itong kakapiranggot na pagtatanong ni Senator Pimentel, marami pong binuksan. Ito pong nangyari sa Banateros Brothers, marami pong nabuksan. Okay? Ang sinagot dito ni Senator Pimentel, ang sinabi niya, sa kanya walang masama magbigay ng facts at opinion. Opinion lang yun. Makatas po yun. Makatas yun. And again, nabuksan po. Ito sa mga kapwa vloggers ko na nakikinig o andito ngayon, or sa mga makikinig, or doon sa mga viewers ko na nakikinig, pwede nyo sabihin doon sa ibang vloggers. Bukas na po ang pinto na dati namang bukas pero pilit sinasara at akala sarado. Ito bukas na. It means pwedeng mag-interview ng, sa aking pananaw lang ha, pwede ka mag-interview kahit hinahanap ng batas or nakakulong. Kasi hindi mo naman alam. Hindi mo naman pwedeng hulihin yung taong hindi mo alam kung nasaan. Ano ka manghuhuli sa bula? Yun ang sa aking pananaw. Pero nabuksan ito. In-expose ni Senator Pimentel, si Boying Remulla, in-expose yung karapatan ng media at vloggers officially. Kasi pwede naman talaga yan eh. Yan ang sinasabi ng abogado. Wala pa akong nakitang abogado except doon sa disbar na nagsasabing pwedeng contempt of court yan. Wala. Kaya lang, dahil dito, official to sa Senate, nabuksan po yun. Pwede. Kaya para sa akin, well, ituloy man ang demanda or hindi, para sa akin, ito po ay tagumpay nating lahat
na nasa media industry o sa vlogging industry, may karapatan po tayo dito. May karapatan tayo sa magsalita, may karapatan tayo sa opinion. So, tuloy lang. At siyempre, magiging responsible journalist po tayo. Magkaroon naman tayo ng responsibilidad. Huwag lang basta-basta. Ba't ang aking sinasabi, sabi nga ni Senator Pimentel, walang masama doon. So, yun lang. And thank you at maraming salamat Senator Pimentel. Thank you rin sa inyo. Siyempre kayong nasa likod namin, na tumutulong at alam namin nakasuporta. Again, kanina po nagbabasa ako ng komentaryo nyo. Hindi ko man ako makareply sa lahat kasi madami-dami po yun. Pero tumataba po ang aking puso. And ako po ay naniniwalang nababasa yun ni Senator. Uy, nadulas ako. Nababasa yun ni DG Bantag. Nandyan lang si Gedli si DG Bantag. Thank you po. At hindi ko alam kung anong ginagawa ni Senator Bato, kung nagdadasal siya. Or meron siyang kausap sa taas, hindi ko maintindihan. Sabi niya, naku, naloko na. Nabira si Boying ni Pimentel.